At ito na mga kasagutan sa inyo ng mga tanong, kulitsap. Ngunit bago yan, hayaan niyo muna ako ay magpakilala. Ako si Dr. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Ako ang nag-imbento ng baterya. Wet cell kung inyong tatawagin. Ang ginagamit nyo sa inyo ng mga kotse, mga truck, ako ang nag-imbento niyan. Ngayon ay gusto nyong malaman kung paano dumadaloy ang kuryente sa loob ng kable. Ganito kasi ang prinsipyo ng elektrisidad. Alam mo kasi, ang electron at proton sa atoms ay may magkaibang electric charges. Yung electron, negatively charged, at yung proton naman ay positively charged. Ngayon, ang positive at negative ay nag-a-attract sa isa't isa. Nagadidikit sila. Ngayon, kung mapaghihiwalay mo ang negative at positive electron at proton sa kanya-kanyang lugar at pagtatabihin mo sila, magkakaroon ng attraction. Gagalaw ang electrons. Kung tuloy-tuloy ang galaw nila at walang tigil, may electric charge na mangyayari. Yan ang prinsipyo ng electricity na sinundan ko para gumawa ng baterya. Ngayon, para makagawa ng baterya, ganito ang ginawa ko. Naglagay ako ng zinc at copper metal sa sulfuric acid. Nagkaroon ng chemical reaction ng metal at sulfuric acid. Yung electron na negatively charged, magpupuntahan sa sulfuric galing sa zinc metal. Naiimbak sila ngayon doon. Pag pinagdugtong mo ang zinc at copper, maa-attract na ng positive charged na copper ang negatively charged electron sa sulfuric solution. Kaya dadaloy ang electric charges. Paikot mula copper, papuntang zinc, tapos copper. Paikot-ikot lamang ang elektrisidad, parang daloy ng tubig. Pag umikot ang pump o bomba, bumabalik ang daloy ng tubig pabalik sa pump. Yan ang elektrisidad. Ganyan na ganyan, paikot-ikot lamang. Ganun pala ang principle ng electricity. Negative charge ang electrons at positive charge naman ang protons. Dahil na-attract ang negative sa positive, nagkakaroon ng daloy ng elektrisidad. Alam niyo bang may elektrisidad na hindi dumadaloy? Ha? Sino yun? Saka, ano yun? Elektrisidad na hindi dumadaloy? Akala niya si Dr. Alessandro Volta. Siya lang ang nakakalam tungkol sa electricity. Aba, alam na alam ko yan. Electricity! Ako nga pala si John Ultravolta, ang inyong lingkod. Isang malayong kamag-anak ni Dr. Volta. Yung electricity na yan, alam na alam ko yan. Electricity, electricity. O nga pala, nakikita niyo ba ang suklay ko na to? Pag ginamit ko to sa aking napakagandang buhok, tulad nito, ay makakagawa ko ng electricity. Ang tawag sa ganyang electricity, static electricity. Dahil sa friction, ay makakagawa ko ng static electricity. Pagmasdan nyo, static electricity, static electricity. Woo! Dahil sa pagkiskis ng buhok ko ng suklay na ito, nagawa sa plastic, ay nagkakaroon ng mga negative charges. At ang papel na ito ay punong-puno ng positive charges. Pag aking sinama, nagkakaroon ng epekto. Sila'y magdidikit. Natatandaan niyo ba yung sinabi ni Dr. Volta? Pagka ang isang bagay ay may negative charges, tulad ng suklay, at ang isa namang bagay ay may positive charges, tulad ng papel, sila'y nagdidikit. Ngunit, kung sila'y magkapareho ang charges, sila'y naghihiwalay. Daanin na lang natin sa sayaw yan. Yan ang static electricity. Static electricity, static electricity. Uy! Uy! Ay, sino ba yan? Oh, kulit sa pagatom. Anong ginagawa niyo rito? Ay, naku, ikaw lang naman pala eh. Oh, Kikong Kidlat. Oh, Ikaw si Kikong Kidlat oo ba? nga. Naku, nakakagulat ka talaga. Bakit mo naman kami ginulat? Eh, pasensya na kayo. Anong ginagawa niyo rito? Teka. Di ba kuryente ka? Oh, Baka pwede siyang kuna ng elektrisidad para dun sa teleporter natin. Oo nga, no? kuryente nga ako, kaya lang iba akong klaseng kuryente. Ako yung kuryenteng may ibang anyo. Ano ang ibig mo sabihin? Kasi, ako yung kuryenteng nanggagaling sa ulap.
Ang mga ulap kasi nagtataglay ng positive charges. Meron din mga ulap na nagtataglay ng negative charges. Lalo na kapag masama ang panahon. Ngayon, pag nagbanggaan yung dalawang ulap na to, ako ang resulta. Sila! Kaya lang, hindi kasi ako pwedeng gamitin sa mga bahay eh. Kasi masyado akong nagtataglay ng malakas na kuryente. Karaniwan, nakakasunog ako ng mga punong kahoy at saka nakakasira ako ng mga bahay pag bumabagsak ako sa lupa. Ako, sa ugat ko, no, naku. Naku, delikado ka pala, no? Oo nga. Alam ko na, sumama na lang kayong dalawa sa akin at isasama ko kayo dun sa pinakamalapit na electric power station. At makakakuha tayo dun na magagamit yung electric. Kukoy, ito na ba yung power station na sinasabi mo? Oo, ito na nga ang sinasabi kong power station. O sige, paano kulit, Chap? Paalam ha, tutuloy na ako. O sige. Oh, teka. Anong ginagawa mo nito? Abay, bawal. Delikado sa lugar nito. Sabi po kasi ng kaibigan ko, Oh. ito raw po ay isang power station. Tama ang kaibigan mo. Ito nga ay isang power station. Alam mo ba na dito nanggagaling ang mga kuryente na napupunta sa mga bahay-bahay? Alam mo, napakahaba ng proseso nangyayari sa loob nito bago makarating ang kuryente sa mga tahanan. Alam mo, maraming paraan ng paggawa ng kuryente. Ang isa na dyan ay yung pagsunog ng fuel gaya ng coal. Alam mo yung coal, di kukunin yun tapos pinapabaga yun ng pinapabaga. Hanggang mainit na mainit tapos papakuluin ito yung tubig. Tapos yung tubig pag kumukulo, lilikha ng steam. At yung steam naman na magpapaikot ng hélice. At alam mo kung saan nakakabit yung hélice? Doon sa generator. At kapag umiikot na yung generator, nalilika ang kuryente. Paano naman po nakakarating yung mga kuryente dun sa mga bahay-bahay? Tingnan mo to, no? Kita mo to? Napakalaki, no? Alam mo, ang generator kasi sa power station, napakalaki, kaya lumilikha rin ng malakas na kuryente. Kapag yung kuryente yun, dumiretso sa mga bahay, naku, tiyak na wasak yung mga gamit ninyo. Kaya ang ginagawa namin, nilalagyan yan ng tinatawag na transformers. Ang transformers ngayon nagpapababa ng lakas ng kuryente niyan para pagdating dun sa mga bahay-bahay, pantay-pantay na yung kuryente. Tapos magagamit nyo na yung mga gamit ninyo, di kuryente. Maraming salamat po sa impormasyon ninyo. Sige po, alis na po ako. Sige, pero mag-iingat ka. Apo, Doon, papunta, palabas, ha? Power station ito, Ihay. Magandang umaga po. Okay, magulat, Professor Anonyo eh. Bigla kasi kayong sumulpot eh. Hindi, meron lang ho kaming tatanong sa inyo. Tungkol ba saan? Pwede niyo po ba kaming turuan kung paano nagpapadaloy ng kuryente ang mga generator? Yun lang pala eh. Alam nyo, ang generator, nakakalikaya ng kuryente sa pamamagitan ng pag-ikot ng magnet. May magnet kasi yan sa loob, no? Pag-ikot ng magnet sa gitna ng nakapulupot na alambre. Ang tawag doon, dynamo, Pag umiikot na yung magnet, nahahatak niya yung mga electrons sa loob ng alambre. Pag gumalaw na yung electrons, nakakalikha na yan ng kuryente. Habang bumibilis yung takbo ng magnet, lumalakas din yung daloy ng kuryente. Ganun ho ba? Ano naman ho ang nagpapaikot dun sa magnet? Yung mga generator na katulad nito na kadalasan ginagamit natin sa bahay, meron yung motor na fuel, gasolina ang ginagamit niyang fuel. Pag umandar yung motor, meron yung kakabit na belt na siyang iikot sa dynamo. Ganun pala umandar ang mga generator, no? Yun nga. Ito, kaayos ko lang nitong generator na ito. Pwede na itong paandar eh. Ay, talaga ho? Naku, salamat, Professor, pero meron mo sana ako tatanong Pwede ho bang mahiram ho ito sandali, itong generator? Hihiramin nyo? Oo. Oo, sige.